Ako siguro, kaunti na lang ang sabihin ko kasi kuha na, full na tayo. Sa bagay, maaga pa eh, 9:22. Magandang umaga ulit. Maraming salamat, Brother Marlito, sa patutuo mo. Nawa, mayroon din natutunan tayo sa kanyang mga pagsubok, sa kanyang pagkakamali sa buhay. Ngunit kung ikaw ay pinili ng Diyos, talaga, gagawa talaga ang paraan. Ikaw gagawa ng paraan paano may balik ka sa Kanya. Dahil mahal tayo ng Diyos eh. Diba? Mahal tayo ng Diyos. Ang aking ngayon kaunting pagbulay-bulayan tungkol sa binasa ko kanina, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masamang mga halimbawa. May dalawang bagay tayong pag-usapan ngayon, yung ang taong mapalad at ang taong masama. Hindi naman sinabi na hindi mapalad pero masama. Ang mabuti at ang masama, sabihin na lang natin, dalawang taong pag-usapan natin ngayon. Ano ba ang mga payo sa mga taong masasama? Kahit masasama niya, talagang gusto pa niya maghikayat ng kanyang makasama sa kanyang kasamaan, di ba? Ang dalawang taong pag-usapan ngayon tungkol sa masama at mabuti. Dahil sa binasa natin kanina, ang taong mabuti ay nakikinig sa mga taong mabuti. Lalo na yung makadiyos ng mga tao, yun ang sinusundan niya. Pero ang taong masama, ang sinusundan niya, yung taong masama. Ano ba ang mga payo ng mga taong masama? Palagay ko hindi payo yan eh. Parang may sama ka sa kanyang kasamaan. Hindi magandang payo. Kundi sinabi dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. May tao talagang yung pakinggan mo yung mga sabungero. Mga sabungero, ang kanilang pinag-usapan talaga tungkol sa sabong. Di ba? Tungkol sa sabong, mga kaliskis ng mga manok, kahit ano-ano ang pinagsasabi, yung mga anting-anting yung makuha mo sa mga ilagay mo doon sa saan para manalo ka. Ganyan ang mga payo ng masama. Maraming payo masama, kagaya ng sabihin na sumama ka sa amin kasi kaunting kasiyahan lang. Kaunting kasiyahan lang. Ako ay napasama dyan. Dahil akong bago pa ako noon sa Metro Drug. September lang ako pumasok. Pagdating ng December, meron ako bonus 13-month pay. Tuwan-tuwa ako doon. Ang sabi ng supervisor, Glenn, sumama ka sa amin. Sabi ko, saan? Excursion tayo doon sa Lingayen. Akala ko, yung excursion lang ng langoy lang. Hindi walang ganyan. Hindi ko naman nakita yung alak nila dala-dala eh. Yung doon na kami sa bus, nakita ko may mga bit-bit na sila. Pundador pa. Pero bago pa man sumama ko, sinabi ko sa kanila, hindi ako umiinom ng alak. Kasi nasubukan ko ng alak na wala talagang kalasa-lasa kung tikman mo. Anong lasa naman ng alak? Mas masarap pa yung Sprite eh. Sumama ako dahil bago pa ako. Baka tanggalin ako. Yun ang nasa loob ko. Pero kinausap ko yung namin supervisor. Sabi ko, sasama ako sa inyo.
Pero wag niyo ako pilitin na uminom ng alak. Kasi hindi talaga ako uminom ng alak. Nasubukan ko nga noon pag-inom yung tuba lang, yung walang tungog. Isang baso. Kasi matamis yun eh. Nilagaw ko yung isang baso. Kasi mayroon sa amin nagunguha ng tuba doon sa amin. Uminit na yung ulo ko. Kaya sinubukan ko yung mga alak. Daming klaseng alak na subukan ko. Kasi yan sa tagalinis ako doon minsan sa amo ko. Sa gold lang. Andun iba-ibang klaseng alak. Tinikman ko lahat yan. Wala naman. Parang gumuguhit dito sa lalamunan ko. Ano makuha doon sa tao na parang masira lang ang kanyang siguro katawan. Kaya nandun na kami ituloy ko yung istorya ko. Nandun na kami sa Lingayen. Silabasa na yung alak nandun. Sa gabi na. Nakaparada na sa lamesa, ang daming pulutan. Sabi ko, sigurado. Ako nito ang kinabang ngayon kasi ako hindi uminom na. Sabi ko, bilhan niyo ako ng isang soft drink. Isang coke. Nili sa akin. Wala pa mang kalating gabi, awan na. Gabi na nga, alas 12 ng kami na. Madamihan na sa kanila, iba-iba na salita, madaldal na. Kahit yung supervisor ko na matalino yan, yung pinag-aralan talaga din mga supervisor kong hindi. Ang alak na pala, pag ikaw nalasing na, mawala na yung hiya. Para ka nang pinasukan ng hindi mabuti. Kaya hindi na maganda. Sabi dito sa Kawikaan 23:20, huwag kang makisama sa mga lasinggo at sa masiba sa pagkain. Yan ang payo sa atin. Na tayo mga mananampalataya, huwag tayo sumama sa mga, alam naman natin lasinggo. Nandun ako, mali ako kasi alam ko naman talaga uminom sila eh. Bakit sumama pa ko? Kasi nag-compromise ako dahil sa trabaho ko. Baka tanggalin ako, ganyan. Pero sumama ako, pero hindi nila ako napilit kasi yung mga tao na mga matatalino, mayroong pinag-aralan, hindi ka pipilitin. Yung iba na binubusan ka ng mga mangmang yan, ng mga tao hindi matalino yan, yung nagbubuhos sa'yo. Pero kung manindigan ka na hindi ka talaga inom, hindi ka bubusan. Bandang alas 12 na mga lasing na sila. Nakatayo pa yung pundador. Walo na pundador, tag-isa kami talaga eh. Tag-isa kami, kawalo kami. Sila ay mga nakasubsob na. Naliligo na sa suka. Kasi mga lasing na nga eh. Ako, ang kanilang inumin na pundador nakatayo pa. Hindi pa bumagsak. Hindi pa naubos. Sabi ko, kinabukasan, sabi ko, sa isip-isip ko, akala nila ako maglinis yan. Ang kawawa, yung may-ari ng bahay, yung kasama ko na sa Metrodag na ang nanay niya, andun sa Lingayen, yan ang nagsikaso. Pagdating ng umaga, ako na una-una naligo doon sa ako lang naligo kasi mga lasing sila, 7 sila lasing eh. Kanya-kanya na sila. Mga alas 8 na siguro sila nagising. Kanya-kanya sila linis sa kanyang katawan. Yan ang nangyari sa mga tayo na masama. Hindi maganda. Dahil nakikisama. Ako nakisama ko pero hindi ako gumawa ng Hindi naman ako sumama doon sa pag-inuman. Sumama ko sa inuman pero hindi ako nalasing dahil hindi naman ako minom. Kaya sa buhay natin, sabi ito, huwag kang makikisama sa mga lasinggo at sa masiba sa pagkain. Sabi dito sa 1, ang alak ay isang manunuya. Ang inumin may katulad na kapangyarihan ay isang maingay. Sino man maliligaw sa mga ito ay hindi magiging matalino.
Di ba? Ang isang matalino, mayroong pinag-aralan, kung malasing na, hindi ka na ginagaling. Kahit bata, hindi ka na ginagalang. Di ba? Isang matalino ka, katapos pag nalasing ka, hindi ka na ginagalang ng tao. Kahit pa sa mga kababaihan, hindi ka na ginagalang, iniiwasan ka na. Sanglit, ito ang payo ng Diyos sa atin. Sa mga kabataan, lalo na sa mga apo ko, mga binata, sila ay mayroong mga trabaho. Pagdating sa mga ganyan, mga party-party, hindi maaari na walang alak. Hindi ako maniwala na walang alak. May alak talaga. Pero kung mayroon kang pinanghawakan ng salita ng Diyos, ito ang payo. Sabi ito, ang alak ay isang manunuya. Ang inumin na may katulad na kapangyarihan. Mayroong kapangyarihan ang alak. Kasi yung biyanan ko, pag hindi nakainom, ganyan yan. Ganyan yan. Pero pag nainom yan, malakas. Yung kanyang ito, pinapaikot sa mga kabataan ito. Hindi mo maikot, malakas talaga. Kaya mayroong kapangyarihan ng alak. Kaya lang, kinabukasan lupay-pay. Hindi na makapagtrabaho kasi yung sinasabi na ano ba yun? Yung kinabukasan hindi ka mga ang over pala. Hindi ka manaranasan ng over, hindi na uminom. Ang sabi naman dito sa payo ng Bible na ang katawan natin ito ay templo ng Diyos. Kung naniwala tayo na ito ay templo ng Diyos, huwag kayong maglalasing sa alak na kinaroroonan ng kahirapan, kundi mapuno kayo sa Espiritu Santo. Ito ay tama talaga. Meron ba kayo nakikita na mga tumanda na lasinggo, na hindi na maganap buhay? May nakita ba kayo na yumaman? Kadamihan sa nakikita ko ng mga tao na lasinggo na hindi na maganap buhay. Maranasan nilang kahirapan hanggang sa kamatayan. Na hindi natutulong ang kanilang mga anak kasi hindi na nila inano yung mga anak mga payo Kaya sa buhay natin na mananampalataya, ito ang magandang payo ng Diyos sa atin. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Dahil ang payo ng mga masama ay kadamihan ay ikaw ay mapapahamak. Kagaya noon sa minsan magkasama ka sa mga hold upper. Magandang trabaho sabi. Pero ang nasamahan mo na pala ay hindi maganda. Kaya ang maganda ang payo ng Diyos sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po at hanggang dito na lamang.